Ma'am, ito lang po, no? Can you just guide us through, no? Meron lang akong pagbabasehan na constitutional provision sa pinupunto po Okay. sa inyo pong pinupunto na conflict of interest. Ma'am, yeah, I hope you don't mind. Article Opo. 6, no? Under the legislative branch of government, dalawang section po ito, section 12 and section 4. Ang sinasabi po Yes. dito, no, ang lahat ng mga kagawad ng Senado at ng kapulungan ng mga kinatawan sa simula ng panunungkulan ay dapat na magsagawa ng ganap na pagsisiwalat ng kanilang mga interes na pananalapi at pagnenegosyo. At dito po Opo. sinasabi, dapat ipabatid nila sa kinaukulang kapulungan ang maaaring umusbong na salungat na interes, opo, sa kanila pong paghaharap ng mga panukalang pagsasabatas, etc. And yung section 14, sinasabi din dito, no, na dapat ang sinumang miyembro ng dalawang kapulungan, hindi rin siya dapat maging interesado sa pananalapi ng tuwiran o dituwiran sa anumang kontrata. O anumang pong prangkisa, pribilehiyo, etc. na pinagkakaloob ng pamahalaan. So, ma'am, sa inyong binabanggit po na conflict of interest, number one, paano ho kaya natin bilang mga mamamayan malalaman kung ito bang mga kinatawan sa Senado o sa lower house, itong kanin yung mga party list din lalo na, sila ba ay nagsiwalat ng kanila pong posible mga negosyo na posible may conflict of interest? Kasi po dito, doon sa isang party list mismo na ang kanyang buong pamilya po ay kontratista sa napakaraming government projects, siya ba ay sumunod rito po sa provision na ito? How do we comply sa provision ng saligang batas na ito? At paano ho natin ito maisisiwala sa Kongreso mismo, malalaman nating lahat na may mga sumunod rito? Okay. Now, mahirap sagutin yan kasi siyempre hindi ko po alam kung anong mga laman doon sa SALN nila. Kasi nga po, doon sa binasa mo in Tagalog, in Section 12, ay yun nga na kailangan i-declare, i-disclose upon assumption of office. Kaya pag upon assumption of office, we were required to file the SALN. Dapat, strictly, legally, nakalagay dapat dyan sa SALN. So hindi ko po alam kung sino-sino mga lawmakers ang talagang naging makatotohanan, truthful enough to really disclose mga business or financial interest nila. Ang problema kasi, Ted, is that linulusutan ito by saying na nag-divest na kami. Yun, yung pag-divest daw. In other words, umalis na daw sila, over na lang na daw nila, yung kanilang interest ay, if he's a stockholder, a major stockholder, o kaya miyembro siya ng Board of Trustees, a Board of Directors, official siya, saka yung anuman, like being a shareholder. So madaling sabihin yan at madaling mag-produce ng anumang dokumento na totohanan na nag-divest na sila. Sasabihin doon, we divested already. Ito ang aking proof. Na, pero, totoo ba yan? Kasi there is such a thing said na beneficial ownership. You may have divested. Maaaring inalis mo na yung sarili mo sa sa business. Inano mo na dyan na hindi ka na stockholder kasi tinurn over mo na yan o binenta mo na yan sa iba. Pero, yung beneficial ownership in the sense na meron pa ring paraan na actually you're still benefiting. Nag-aano ka pa indirectly. Kasi marami dito mga family-owned business, right? So dyan sa sa registration nila sa SEC, sa Articles of Incorporation nila, nandyan yung mga pangalan nila, mga magkakaanak. So ito ngayon, isang businessman na may-ari noon, pumasok sa politika. So, ang gagawin nyo? Gagawin niya. Kunwari, nag-divest. Pero, parang mahirap unawain na since yung mga natira pa doon ng mga opisyal, mga stockholders ay mga kaanak niya, ay wala na sa talagang pakialam sa business niya. So, indirect. That's an indirect interest.
So Opo. para sa akin, covered pa yan ng yung provisions ng mga sinabi mo, Fred. Mm, mm.